Good morning po sa inyo lahat mga kahani. On the way na po tayo sa Candiwata Islands Rock Formation, Daram Summer. Kaya madaling araw pa lang ay gumayak na kami. Pinilter ko para maliwanag ng konti. Wow, kitang-kita mo ang pagsikat ng araw. Kaya ang bilis na pangyayari, sumakay na silang lahat. Pep, sandali lang, kasama ako. Wait lang, baka tayo maiwanan. Kompleto na pala ang lahat. Hindi na nga pala kami nagsuot ng life jacket. Pero may nakahanda rito in case na magkaroon ng problema. Woo! Ang sarap na seaboy ng honey! Shout out nga pala sa Cubes Angel Canadian Liner! Ang malaking bangkang aming sinakyan papunta sa mga isla. Ligay Raymond Stevie, mabuhay ka! Bago kayo pumunta sa inyong pupuntahan ay huwag niyong kakalimutan ang inyong personal na gamit. At narito na yung tour guide para paalalahanan kami sa di dapat at dapat gawin para sa safety ng lahat. Biglang merong hinabol ang tingin ng tour guide. Nakakita raw siya ng grupo ng dolphins. Kaya tinutukan ko agad ng cellphone ko. Hinanap-hanap ko kung nasaan na yung mga dolphins. Ang layo na panalo na kaya hindi ko na pinakita. Buntot na lang nakikita eh. Kamangha-mangha mga tanawin talaga dito. Sa di kalayuan ay parang merong vulkan na umuusok. Meron din pala kaming kasamang bangka na laging naka-escort sa amin. Kaya hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Lagi ka may kasama. Kapit-kapit tayo mga kane. Narito na ang El Nido ng Summer. Candiwata Islands Rock Formations. Wala kayong napapansin, wala ditong beach, kundi mga batong naglalakihan at nagtataasang mga batong limestone. Pero ang pinakakakaiba dito, sa kabila ng lahat na walang beaches ang isla ito, ay napapakalinaw naman ng sobra ang tubig. At siguradong malayo ito sa kabiasnan. Kaya sama-sama tayong maligo mga kahani at takasan natin ang init. At nakikita mo ba kahani ang nakikita ko? Mga mumunting kubo na nakalutang sa dagat. Uy, meron din sa CR at mumunting portalet para sa tawag ng kalikasan. Pwede ka rin mag-shower sa kubo pagkatapos mong maligo. At pagkarating pa lang namin, talo na kaagad. Kanina pa nga kami nagpipigil sa pag-dive eh. At wala pa kaming kasamang iba. Kami lang talaga ang pinakatropa doon. Pinagmasdan kong mabuti ang paligid. Ito pala ay bundok ng mga bato. At maraming ibon ang nagpupugad sa itaas ng mga bato. Meron din pala dito sa gilid, sa may tapat ko. Tinitingnan ko nga mabuti eh. Alis ito nga rin ako, baka ako maibutan. Lumangoy naman ako, sumisit ako sa ilalim. Ang daming corals, kaya lang medyo malalim. Sabi ng tour guide, marami palang isla rito. Hindi mo kayang ikutin ito sa isang araw lamang. Kapag nahirapan na kayo lumangoy, pwede naman kayong gumamit ng life vest. Kung hindi naman kayo marunong lumangoy, huwag kayong matakot. Mabilis matuto dito sa tubig alat. Lagi mo lang isusuot ang life vest. Kaway-kaway, kampay-kampay, 100%. Hindi ka mabibigo sa paglangoy. Pwede ka magpalutang-lutang. Backstroke, butterfly, freestroke, langoy aso, langoy palaka. At kahit na ano, basta lumutang ka. At alam mo yung pinakamasarap dito, kapag umiikot ka, gamit mo ang kayak, napapansin mo yung mga bato, pwede kang lumilim o kaya kung umuulan. Para siyang pinagtatapyas yung mga gilid. Nakakailang ikot na nga ako sa islang batong ito. Meron nga pala siyang tali mula sa bangka papunta dun sa isla. Kung gusto mong magpahinga at nahirapan ka ng lumangoy, meron kang mga kapitan. Minsan nga napapaisip ako, paano kung may malalaking isda katulad ng mga pating, balyena, yung lumalangoy ka tapos nakita mo tapos hahabulin ka sa ilalim at sinisikap mong lumayo tapos hahabulin ka pa. Yay! Ang sarap magpaikot-ikot dito sa isla pag gamit itong kayak. Yan sa kaliwa ng bundok na bato. Iikutin mo lang yan, no? Ang tawag pala dyan ay Candiwata Rock Formations. Nakikita niyo yung batong yun sa dulo. Yun, no? Nakita niyo yung bato. Pinuntahan ko yun. Kaya lang, matalas yung bato niya kaya hindi ako masyado magtagal. Titingnan ko kasi may pugad eh. May sumisyap na inakay. Kaya pinakyat ko yung pinakagilid niya. Nakita ko may inakay nga. Kaya nga lang, nakikita ko na inaantay niya yung nanay niya para bigyan siya ng pagkain. E pinabayaan ko, nakita ko, yun na nga, yung ina. Nagpunta dun sa pugad. At pinakain yung inakay niya. Ay alam ko na, kaya pala maraming ibon dito. Nagdadive sila sa baba, pinapakain niya isda. Nakita ko kasi subo-subo ng isda eh. Binigay doon sa inakay. Kaya pala dito maraming ibon dito sa bandang parte ng islang ito. Dahil dito nagpupugad, dahil marami pagkain available. Lalo-lalo na yung mga isda. Pero depende rin siguro sa klase ng ibon, paano kung maya-maya, pipit. O diba, nasa mga kalupaan nun, o kaya mga bahay-bahay dyan. Nung nananagwan nga pala ako mga kani, medyo na nakita likod ko. Mahirap din pala yung managwan na managwan, kabilaan.
Tsaka syempre babalansihin mo at tsaka pag hindi ka sanay magliko at magpaliko or magpakanan, mahirapan ka rin. Dapat marunong ka talagang mamangka. Kung sanay ka mamangka, magaling ka magkayak. Pero ba't hindi ako mamangka? Pag nililiko ko sa kanan, ililiko ako sa kaliwa. Kapag iniliko ko naman sa kaliwa, ililiko naman ako sa kanan. Hindi ko na nga maintindihan kung saan direksyon eh. Gusto ko na nga mapagsabihan itong bangkang ito eh. Alam mo, ang pinaka nakakatakot na pamamangka o pagkakayak, yung nawawala ka na sa paningin nila at nakukubli ka na sa malalaking bato. Nakakatakot, baka may syokoy. O kaya may white lady na nagtatago doon sa bundok. At baka merong lihim na lagusan o kuweba. At ito po, narito po kami mag-ama. Ako po yung nagsasagwan. Hops, huwag ka lang masyado malikot na ko. Para makapunta tayo doon sa may dulo. Ayun o, puntahan natin yung tropa. Nakakayak din sila sa may bandang kaliwa ng bundok. Ayun o, puntahan natin. Diyan na muna sila. Ayun o. Sige, sagwan pa. Sige, okay, kabilaan tayo. Ito naman pagkatapos ko ha. Ayun o. Totoo pala talaga kapag lumalangoy ka, lahat ng katawan mo nababanat. At yung mga kasamahan ko, kanina pa tuwa at lumalangoy. At hindi magkamayaw sa galak. At yan, nagsama-sama pa sila, iikutin niya yung isla. Sige, kapit-kapit na kayo. Ikutin niya yung isla, yun o. Sige, kapit-kapit. Ayun o, punta si Tito, ayun o. Pwede kayong manabigyan sa bato, pero kayo masyadong kakapit kasi medyo matalas yan. Ayan, dyan lang kayo sa may tabi. Tumabi kayo dyan sa may bato dyan o. Ayan, kumapit kayo dyan. Sige, dyan lang kayo, mamaya na ako. Medyo mag-stretch muna ako dito sa balsa. Medyo napapagod na rin, pero enjoy lang. Ayan, medyo nahirapan muna ng konti. Pero mamaya, lalangoy uli ako. Minsan lang to. Lalo na ngayon summer, kainitan ng panahon. Talagang gustong-gusto mo magbabad sa dagat, katulad dito. Kaya hindi natin ito palalampasin. Kaya ako, dive ng dive, ligo na ligo. Okay ka lang ba dyan? Okay lang ba kayo? Hindi kumpleto ang summer pag hindi ka maliligo sa dagat, sa swimming pool at mga falls. False alarm! Woo! Langoy na langoy! Sagwat dyan! Sige, kampay! Ayan na! Sige, langoy pa dyan! Sige, kaya mo mag-float tayo! Kaya, sige, langoy pa! Sige, kasi mapagod kayo! Sige! Kaya, sige! Sagwan pa! Sige, ikot! Sige! Ayan na! At ito na pinakakahihintay natin, tanghalian na. Mga nagkakagutom na, mga tropa. Ito na, nakahanda na at tawag na fresh seafoods. San damakbak na kanin. At ito pa. At may saging. Kaya tayo na mga kahani, kumain na tayo. Nakita ko kung paano sila magluto ng seafoods. Talagang sariwang-sariwa. Kaya pala, manamis lahat ng mga pagkain. Lalo-lalo na itong mga sugpo, alimango, at pati na rin itong tuna. Inihaw lang at merong sausawan, chili sauce. Wow! Naghahanap yung mga kasamahan namin ng buko, kaya nagpunta kami sa Buko Island para maghanap ng, syempre, buko. Abay, kakaiba rin ito. Grabe, ang ganda-ganda, ang dami mga beach at namumuti pa yung mga buhangin. Pero medyo napapagod na kami, kaya buko ang aming inispatan talaga. Nung malayo pa kami sa islang ito ay kitang-kita namin ng mga nyog na parang maliliit lang para silang mga damo sa malalayo. Pero habang lumalapit kami, kitang-kita namin kung paano lumaki ang mga nyog. Ay talaga naman napakalaking bunga ng mga nyog dito. Akala ko nga medyo maalat na sabaw pero nung matikman ko, ang tamis pala. Kaya yun, kain kami ng kain ng buko. Nakadalawa o tatlo yata ako ng buko. At ang tamis at ang sarap. Talaga namang fresh na fresh. Hindi mo talaga mapapaligtas ang lahat ng sabaw ng buko. Napakatamis. Kaya ito, sa sobrang kabusugan ko, kailangan kong maglaro. Kailangan kong ihagis itong bato sa dagat. At akala ko kung ano ito, yung pala jellyfish, napadpad sa dalampasigan. Baka inabot ng low tide. Kaya inabot siya, kaya dinalamin ito sa dagat. Para baka mabuhay pa. Kasi parang buhay pa, parang humihinga pa, parang tumitibok pang puso eh. At hanggang sa muli po mga kahani, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin na ikot-ikutin itong isla, Candiwata Rock Formations at Buko Islands at iba pa. Maraming salamat po at hanggang sa muli po.